Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan at sa ating mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundong ito at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ito po ang magiging topic natin sa ngayon. Mga senador, nagtitimpi lang kay BBM. Naku, malapit ng sumabog. Ha? Ang inaantay natin, ang damdamin ng mga senador pag sumabog, kasama ang AFP. Naku, delikado kayo dyan. Ayan. Bato, nakipagpustahan kay Karen. Hindi kumasa. Aba, pambihira, no? Ha? Ha? Ito si Karen, di ba? Atapang-atao to. Oo. Bato, pinustahan siya. Ngayon ko lang nakita ng umatras ito si Karen Davila. Okay. Pangatlo, eto na. Kanya-kanya na pong eksena kay BP Sara. At meron tayong nararamdaman na nag-aawayan na sa loob ng kampo mismo, sa loob ng grupo, nag-aawayan na kasi kanya-kanya na pong eksena, kanya-kanyang papel, lahat gusto sikat. Nako, delikado po yan. Ha? Lahat ume-eksena kay BP Sara. Mamaya, nako, pag-uusapan natin yan. At Joel Chihuahua ni Tamba, sinigawan, napahiya. Aba, buti nga sa'yo, Joel Chihuahua. Okay? So bago po tayo magsimula, ako po ay nagre-request lang, konting lambing lang po. I-like nyo po itong video na ito nang sa ganun mas kumalat. At syempre, doon sa mga kaibigan natin, sa ating mga manunood, at doon sa sumusubaybay kay Coach Oli na hindi pa nakasubscribe, subscribe po kayo sa channel ko, Coach Oli News PH. Ayan, sisimulan na po natin agad-agad. Di na po natin pagtatagalin. Wala nang drama-drama dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito. Pag-usapan natin ito, panuorin po natin. Some sources say that... At tingnan nyo po, pinost ko lang po yung video kasi alam nyo naman itong ANC nagka-copyright. So pinost ko yung video at ito po ay reposted ng Presidential Tracker. Maraming salamat po sa pagkat nito. Pero ito na po, tuloy natin. Si Karen po at si Senator Bato, dinig na dinig nyo naman yung boses Silang sila po, okay. Wala pong ano yan. Wala pong binago dyan kung hindi in-stop lang yung video, okay? Pero ayan ang boses nila. The Senate is divided, right? Some sources say the Senate is divided, that there wouldn't be an overwhelming number to possibly impeach her. Yan. Galing kay Karen. Alam naman natin kung anong karakas ng ANC. Alam naman natin kung anong karakas ng nung channel na kung nasaan siya, di ba? And sa kanya mismo, galing mismo kay Karen, mahina. Mahina yung impeachment kasi walang numero sa Senado. Mamaya pag-uusapan natin, ano bang kailangan na numero para talagang ma-impeach si BP Sara. But for now, alam ni Karen mismo, siya mismo, hati ang Senado. Okay? Okay, pakinggan natin si Senator Bato. Ilan po ba sa pananaw nyo, you don't have to name them, ang kakampi pa hanggang ngayon ni Vice President Sara Duterte? Sa tingin ko marami. Maraming kakamping senador si BP Sara. Siguro, yung mga ilan lang, si Ontiveros, alam mo na, yung mga epal-epal dyan, ano? Pero karamihan dyan, tahimik lang. Sa Senado, or who are empathetic towards her, or sympathetic towards her. I don't have to name names, but the Senate, hindi ko na pwede pangunahan yung aking mga kasamahan dyan. But my personal observation, based on my personal observation lang, karamihan dyan, tahimik lang. Ayaw lang nilang mabadshot sa Malacanang. Ayun, yun ang problema. Karamihan dyan, tahimik lang. Sa madaling salita, galit na yan sa palasyo. Ayaw lang nilang ma-badshot. Ginamit niya yung badshot. Tandaan natin. Ang kauna-unahang gumamit niya na sumikat muli kasi panahon kayang, alam mo, panahon ko yung salitang badshot na yan. Panahon ng bagets yan. Para dun sa mga nakakaalam, di ba? Badshot ka, badshot.
Inulit po yan ni Lisa, di ba? At yan din ang ginamit ni Senator Bato. Marami dyan sa mga senador, personal experience niya, kasi senador si Senator Bato, syempre. At alam niya na ayaw na nila sa nangyayari ngayon dito sa Malacanang. At iwas pusoy lang, ayaw nila mabadshot. Pero para sa akin, parang wala namang yagballs pag ganun. Pasensya na po para namang bakla. I mean, di ba, alam ko politiko kayo. Alam ko tuma-timing. Ako naman, nire-respeto ko yung timing no? Pero, alam mo, this is not that time para ikaw ay matakot at sasabihin nyo na ayaw nyo lang ma-bad shot, ayaw lang. Hindi po si Senator Bato kasi si Senator Bato talagang nilinyahan na yan The fact na nandoon siya sa veterans at nagbantay siya dito kay Attorney Lopez, talagang nanindigan. I'm talking about doon sa ibang senador na parang gumigit na, ayaw nila na si BBM, ayaw na nila yung palasyo. Nagtitimpi lang. Pero, hindi na ngayon ang panahon na yan. Ito na yung impeachment. It's about time. Magsalita kayo. Yung mga nakatago dyan, nananahimik, yung mga waiter dyan, ni Lisa, magsalita kayo. Kung hindi, mga wala kayong yagballs. Diba? Hindi naman po pwede hanggang habang panon, ayaw nyo lang mabadshot ang Malacanang. Ano kayo, tauhan? Kaya nga kayo binoto ng taong bayan para pangunahan yung taong bayan, hindi para maging tau-tauhan at palagpasin ng mali. But anyway, bigyan natin po sila ng tsansa. Kasi may impeachment At kung aabot yan sa Senado, magkakaalaman kung sino ang may tapang dyan, sino may yagballs dyan, at sino bakla dyan sa mga yan. I have nothing against sa mga bakla. May mga kaibigan tayo, hindi ko po sila tinitira. Ang para sa akin lang, yung magpakatigas ka naman. Di ba? Yung manindigan ka. Ayaw lang nilang mawalan ng connection sa Malacanang. Di ba? Yun politika. That's politics. Ayaw lang nila mabadshot ang Malacanang, ayaw lang nila mawalan ng connection sa Malacanang. Kasi napaka-importante ang linya. Hanggat nakakakuha ka ng linya sa Malacanang, safe ka. Kasi may mga iba dyan, senador or congressman, posibleng may mga kasong at alam natin ng administrasyon, yan ang panakot. Yung kaso mong patay, bubuhayin. Yung kaso mong na-dismiss, bubuhayin, no, di ba? Pero then again, we are trying to understand the senators. Nagtitimpi kayo, yes. Pero we are still waiting. Magpakalalaki naman kayo, Kaya tahimik lang yan. Pero deep inside, I can read their hearts. I can read their hearts. Karen, tahimik lang yan. Pero I don't have to name names. Really? But instead of reading their hearts, have you talked to them? Yun, tingnan nyo si Karen. Ito si Karen, medyo pag tiningnan mo ito, talagang alam naman natin ang kiling nito. Pero sa isang banda, alam din naman natin, magaling siya talaga magtanong. Magaling siya manghuli. No? So sabi niya, instead na binabasa mo yung feelings nila, bakit di mo tanungin? Yan yung sabi niya kay Senator, tanungin mo kung ano sila. Anong sagot ni Senator Bato? Have you talked to any of them? I don't need to talk to them because nakikita ko na sa kanilang makonsensya kung sino sila. Kasi para sa isang grupo, ako naiintindihan ko to minamati dito ni Karen, bakit instead na basahin mo yung feelings sila, bakit hindi mo sila kausapin? No? Kasi lalabas dyan na baka palabasin yung pangalan or mapunlaan na sumisafety nga itong mga senador. So ayaw ni Senator Bato. Halimbawa sa aming banateros, no? Hindi ko sasabihin ko anong pinag-usapan namin. 'Di ba? Pero sasabihin ko, alam ko yung nilalaman ng kanilang puso. Pero sa totoo, nag-usap kami. 'Di ba? Hindi ko ilalaglag yung grupo ko. Parang ganon. 'Di ba? Ganon din si Senator. Hindi ko ilalaglag. Basta
Ayaw nilang mabudget sa Malacanang, iyon ay pakiramdam ko. Parang ganun. Di ba? Galing sumagot ni Senator. Magaling magtanong si Karen, pero may nagsasabi nga, no? Galing from a reliable person, na dating secretary, nagtitimpi na lang daw ang mga senador. At the proper time, magsasalita sila. Sana, hindi pa huli. Baka mamaya, magsasalita kayo, patay na ang kabayo, aanhin pa ang damo. No? So, again, sana pakibilis-bilisan. Alam namin nagtitimpi kayo, pero huwag niyong sayangin ang oras. I know where their heart and mind lies. But they just keep silent. They just keep silent. Ayaw nila mabudget sa Malacanang. Iyon. Okay? So, eto, pakinggan po natin next video po tayo. Ito na yung nakikipagpustahan si Senator Bato. Tamime dito si Karen. Galit na ang taong bayan sa palasyo, sa Malacanang, kay Marcos, kay Tamba, kay Lisa at iba pa. Galit na ang taong bayan. I wanted to ask you, Senator, paano galit ang taong bayan? You have the Vice President going live saying papapatay niya ang presidente, First Lady, ang Speaker kapag daw namatay siya, etc. etc. Ayan, ang punto ni Karen, paano galit ang taong bayan? Si BP Sara nga, ang nagsabing papapatay niya si BBM, si Tamba, si Lisa, on live TV, on live Zoom, on live video, di ba? Paano galit ang taong bayan? Ito sagot ni Senator Bato. It's quite shocking for the Filipino people to hear a Vice President conduct herself in... Di ba? So dinidiin na si VP Sara. It's quite shocking. No. Andun ako eh. Buti hindi ako pinatawag. Andun ako eh. Sa totoo, naisip ko rin yung pumutok na si BP Sara. Pero alam nyo naman kung bakit pumutok si BP Sara eh. This manner. Alam mo, yung mga ganyan, no? yung taong bayan, hindi naman bubo ka rin. Alam nila kung ano nangyayari ngayon. Yan ang sinasabi ko. Ang taong bayan, hindi bobo. Alam na alam nang nangyayari. Ako na, dediretsuhin ko na, Senator Bato. Ang nangyayari ngayon, ang pera ng taong bayan ay nilulustay sa ayuda at hinulustay dito sa panggigipit sa mga Duterte. Yan ang totoo. Ang focus nila, ang oras nila, ang pera ng taong bayan, ang kapangyarihan nila, ang boto nila, lahat inuubos para gipitin si Sara, para si Sara ay hindi makatakbo sa 2028. Dahil pag na-impeach si BP Sara, hindi lang yung impeachment. Kasi gasino ba namang umalis na si BP Sara as Vice President, di ba? Pero pag na-impeach si BP Sara, hindi siya pwede nang tumakbo. At diyan ang gusto talaga nila Tamba. Alam na alam ng taong bayan yan. Hindi bobo ang taong bayan. Yan talaga ang kanilang grand plan. Hindi na makatakbo si BP Sara dahil para sa kanila, sakit sa puso nila, sagabal sa pangarap ni Martin Romualdez yan, si BP Sara. So lahat yan. Sana naman yung mga matatalinong media, sana naman yung mga matatalinong abogado, sana naman yung mga matatalino dyan na mga vloggers, yung matatalino, I'm talking to the people na matatalino. Huwag naman kayong magtanga-tangahan. Hayaan na natin yung tanga. Hayaan na natin sila. Hindi nila naiintindihan yan eh. Iilan lang naman yan. Pero tama si Senator Bato. Hindi naman bobo taong bayan eh. So yung mainstream media, yung mga abogado, wag naman kayong magbobobobohan. Pambihira, alam nyo yung nangyayari ngayon, wag tayong maglokohan. Niloloko nyo taong bayan yan, mga sinungaling kayo eh. Kung hindi nyo alam, apaka-imposible. Isa ka nakatira sa bundok. Ano ba yun, nalaglag ka sa langit ngayon lang? Hindi nyo alam? Sabi kabobo naman ng mga hindi nakakaalam na nangyayari ngayon. Kung anong ang endgame nito,
Alam ng taong bayan yan, hindi naman mga bobo ang tao ngayon, lalo na sa may social media na tayo ngayon. They are very much informed, kaya yung mga tao tahimik lang Tama. yan, pero kahit na magsurvey ka Karen, makipagpustahan ako sa'yo, magsurvey ka, ano ng sentimento ng taong bayan ngayon, di ba? Galit na galit na, the more that they pound on the BP Sara, na isang babae. Kita nyo ha? Nakikipagpustahan na si Senator Bato. Ano yan ha? Matapang na ano yan. Kahit mag-survey ka dyan, Karen. Kahit mag-survey ka. Kahit magpustahan tayo. Alam mo si Karen, magaling sumagot yan. Matalinong tao ito. Para tanungin ni Senator Bato, he is very confident na talaga namang kahit sino tao tanungin mo. Kahit mag-survey ka, matatalo ka, Karen. Kahit anong sabihin mo. Galit na ang taong bayan. Alam mo kung bakit nakakagalit to sa taong bayan? Kasi niloloko na sila, ginagawa pa silang bobo. Kasi iba yung niloloko ka, tapos hindi mo dinideny. Ito iba. Niloloko na ang taong bayan, ginagawa pa silang tanga, ginagawa pa silang bobo. Naiinsulto ang mga Pilipino, isipin mo. Bibirahin mo si BP Sara ng confidential funds. Tapos, hindi mo kayang birahin si Marcos na mas malaki ang confidential funds. Di ba ang lakas makabobo? Ginagawa nilang tanga Pilipino, doon naiinsulto mga Pilipino. Tapos, babaratan nyo ng ayuda. Alam naman natin, pera ng taong bayan yung binamibigay nyong ayuda. Nakikita ng taong bayan, teka muna, ginagawa nyo na kaming tanga. Minamaliit nyo ba yung utak ng mga Pilipino? Ganun ang nararamdaman nila. Kaya galit na sila dito kay Marcos at dito kay Martin. Talagang, alam mo, pagbabasahin mo, manood ka ng mainstream media. Manood ka. Yung nasa gitna na mainstream. Yung kahit nga kampi kay Marcos na mainstream. Tingnan mo mga komentaryo, pinagtatawanan kayo. Pinagtatawanan yung mainstream. Galit na galit kay Martin, galit na galit kay BBM. Yan po yung hugot ni Bato. Kahit mag-survey ka, kahit makipagpustahan ako, dahil alam ninyo, dahil pati sa channel ninyo, galit ang taong bayan, nababasa ninyo ang komentaryo. Na wala nagkakampi, siya na lang mag-isa, the more nagagalit ang taong bayan. Hindi natin maglukuhan. Alam mo, ganyan pa naman ang Pilipino, di ba? Totoo, di ba? Ang Pilipino kasi, mahirap na bansa tayo. And kadalasan, underdog tayo. Kaya pag meron tayo nakikitang inaapi or na-underdog, yun yung kinakampihan natin, minamahal. Si BP Sara, bago pa maging underdog, mahal na ng tao. Ngayon, inaapi pa. Kinakawawa. Underdog na. Lalo tuloy minahal si BP Sara. Dati mahal lang ng taong bayan Ngayon mahal na si BP Sara. And napakalaking bagay nung pinanindigan niya si Atty. Lopez Nagkaloko-loko si BP Sara noon dahil doon dami niyang kaso, dahil doon i-impeach siya. And yet alam niya yun, hindi niya iniwan si Atty. Lopez. So nakita ng Pilipino yun. Teka muna, itong alin na ito, talagang leader. Hinug na maging presidente. Lalo ngayon minamahal si BP Sara. Habang inaapi, lalong nagugustuhan ng mga Pilipino. Prangkahan lang tayo, mag-survey ka. Mag-survey ka, pumunta ka sa kalsada. Okay. Alam mo ngayon lang ako nakita na natameme ito si Karen. Hindi ko na ipi-play yung buong video kasi nagka-copyright nga. Napakinggan ko yung buo. Hindi na sumagot si Karen. Hindi siya lumaban. Alam natin si Karen, talagang mapalag to. Hindi bubitang tao to. Pero hindi siya nakasagot dito kay Bato. Ngayon ko lang siya nakakita ng Kasi ito si Karen, laging may last say. Matalino nga Pero dito hindi siya nakalaban ng pustahan. Bakit? Alam niya totoo. Alam niya. Kahit dilaw, kahit pula, alam nila, mahina na talaga si Marcos at si Martin. Ano lang meron sila? Sila'y nasa kapangyarihan ngayon Kaya nga minamadali ito. Lalong-lalo na pagpasok ni Trump.
Eh si Trump, ayaw niya ng gera eh. Hindi niya makikialam sa bansa eh. Di ba? So kaya minamadali nila yan dahil habang sila'y nasa kapangyarihan. Dahil pag sila nawala sa kapangyarihan, hindi na yan babalik. Hindi na makakabalik sa kapangyarihan yan kasi ayaw na sa kanila ng taong bayan. Sinasamantala lang nila. Oh. Next po tayo, eto pag-usapan natin. Ha? Kanyang-kanyang epalan. Oh, nagkakaaway-away na. O kailangan lahat sila lahat bida kay BP Sara. O kanya-kanyang eksena, dapat may eksena. O pataasan ng ihi. Nako, sino-sino yung mga yan? Ito, pag-usapan natin. O ito, pag-usapan natin ha. Isang araw matapos ihain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, isa pang reklamo ang nakatakdang ihain ng nasa 50 individual mula sa iba't ibang organisasyon bukas. Mga youth leaders yan, urban poor, religious sector, at iba pa. Ganon ka pursigido. Ganong, mag-TikTok ka na lang, animal. Ay, ikaw pa TikTok ta ha? Oo, ang pangit mong sumayaw. Wala kang tinalo sa sayaw kung hindi ako. Ay, matigas din ang katawan ko. Pero grabe mga TikTok nito, katigas ng katawan. Hoy! Bakla ka. Hindi bakla yan. Tunay na lalaki yan. Gusto niyang umeksena. May impeachment na hinain. Gusto niyang i-epal pa siya. Meron pa raw patong-patong. Hindi. Gusto mo lang pumatong, animal. Gusto mo lang umeksena kay BP Sara. May patong-patong ka pa dyan. Mukha kang patong. Ano bang patong ang kailangan? Gusto lang ata ng patong nito eh. Kaya gusto umiepal. Dadagdagan pa yung impeachment. Dadagdagan 50 pa raw? 50? Magrereklamo pa? Wow. Eh kahit naman ilan lang ang magreklamo pag mananalo yung impeachment nyo, di okay lang. Alam mo kung anong ginagawa nitong mga ito? Ha? Kailangan bida rin sila. Hoy, Martin! Pansinin mo ako! Bumabakbak din ako kay BP Sara. Hoy, kayo dyan sa bundok! Eto ako nandito ako sa aircon. Kahit naka-aircon ako, kasama ko kayo sa bundok. Bumabakbak din ako. O, kayo dyan! Sa ibang bansa. Binabanata ko rin si BP Sara. Ngo, kayo dyan, mga estudyante, kayo dyan, mga bakla. Bumabakbak din ako, hindi ako duwag. Umi-eksena. Itong iba't iba mga sectors na maging bahagi ng pagsisimulan nitong formal proceedings ng impeachment. Makabayan Bloc ang mag-endorso ng reklamo. Ano ba talagang naitulong sa... Sige nga, paki-explain. Ba't hindi na lang kayo sa bundok? Ano ba to? Bakit ba? Ano ba naitulong na ito Makabayan Bloc na ito? Ano naigawa nyo dyan? Alam nyo, ang dami nyong alam. Puro lang kayo rally dito, rally doon. Nag-rally kayo, ginulo-gulo nyo yung mga pulis. Ang daming nakabarikada sa KOJC. Walang nasakta na pulis. Kayo, isang araw lang, sinaktan nyo pa. Rally, pwe. Tapos iyain sa Secretary General ng Kamara ang impeachment complaint, ibabato ito sa Office of the Speaker na mayroong hanggang 10 session days. Siyempre, papasayan sa Office of the Speaker. Huwag na tayo maglokohan ha. Huwag nyo na kaming gawing tanga, Martin. Gusto mo yung nangyayari kay BP Sara dahil hindi mo siya kaya labanan sa patas na laban. Ayaw mo siyang makatakbo. Para isama ito sa agenda sa plenaryo. Sunod na ibabato ang reklamo sa Committee on Justice na siyang magdadaos ng lahat yan, pasado yan. Pasado yan. Lahat yan, hawak sa liig. Hearing para sa impeachment. Sa loob ng 60 session days, dapat maipasa na ng komite ang rekomendasyon nito sa plenaryo. Pagdating sa plenaryo, kailangan ng hindi bababa sa 1/3 vote. Yan, 1/3 vote. So, madali nilang makukuha yan, 1/3 vote. Alam naman natin ang karakas ng mga to. O katumbas ng 103 na mga mambabatas. 103 out of siguro 1/3 eh. So 310 ata o 309 itong mga mambabatas. Pasado na yan. Sa Quadcom pa lang eh. Basang-basa na natin ang galawan eh, di ba?
Saka ito uusad sa Senado na siya namang tatayong impeachment court. Kailangan ng 2/3 o di Yun ang mahirap. bababa sa 16 na boto. Yan. Kailangan, pag dumating yan sa Senado, kailangan ng 2/3 votes kasi 24 sila, so 16 votes. Diyan, ako, 99% hindi papasa yan. Kasi karamihan sinabi na nga ni Senator Bato, nagtitimpi lang yung mga senador na yan. Ayaw lang nila mabad shot sa Malacanang. Pero galit na yan kay Marcos, galit na yan kay Lisa, galit. Kasi hindi naman tanga yung mga senador eh. Alam nila yung play na ginagawa ni Martin. They are not stupid and they are more intelligent than Martin. Kaya siyempre, kung ikaw ba naman senador ka, at alam mo mas matalino ka kay Martin, ano iisipin mo? Huwag mo nga kami pinaglululoko. Hindi ka para sa bayan. Kaya mo binabanatan si Sara. Hindi natin na pag-uusapan kung totoo o mali ang ginawa ni BP Sara. Yan na, posibleng iniisip ng mga senador. Ang usapan dito, ikaw ang makikinabang lang. Ikaw lang may gusto niyan, Martin. Marcos, kayo lang yan. Huwag nyo nga kaming... Mas matatalino kami sa inyo dito. Posibleng yan na sinasabi ng mga senador. Kaya lang, nasa kapangyarihan kayo. Pero hindi kami gago. Hindi kami bobo. And definitely, baka nga hindi umabot sa kalahati ang boboto. Remember this. Marami nagmamahal sa Senado kay Duterte. Re-electionist pa yung iba. Di ba? Matatakot yan dahil alam nila ang taong bayan mahal ang Duterte. It's a suicide kung ipapa-impeach mo si BP Sara. Masisira ang kanilang political career. Yan lang naman ang dahilan dyan. Kaya nila gustong i-impeach si BP Sara. It's not because gusto nilang matanggal si BP Sara as Vice President. That is not the real goal. The end goal here is hindi na makatakbo. Ulitin ko, pag na-impeach si BP Sara, hindi na siya pwedeng humawak ng public office o elected. Hindi na siya pwede. Diretsuhin na natin. Hindi na siya pwede diyan sa pagka-presidente sa 2028. Maliwanag na yan kay Martin. Ang nakakalimutan ni Martin, kahit walang Duterte na pinanganak sa mundo, Martin, ayaw sa'yo ng taong bayan. Ako kung sino man ang makakalaban ni Martin, doon ako. Kung walang Duterte kita mo naman. Nagkakagulo Pilipinas. Wala nang inaasikaso ang kamera. Kung hindi, ipitin na lang ang Duterte. Yan ba ang dahilan bakit kayo binoto ng taong bayan? Dahil sa pangarap ng isang tao o 2 tao o 3 tao sila. BBM, Lisa at Martin. Huwag nga tayo maglokohan ng mga senador para ma-impeach ang isang opisyal. Ang tanong, sa dami ng prosesong dadaanan, aabot ba ito bago matapos ang 19th Congress sa Hunyo? And it's hard to say. Tatandaan nyo yung corona case. That took approximately around 4 months and a half. Ako optimistic ako na merong sapat na panahon. Siyempre may gustong sapat na panahon kasi gusto mo umiksena. Gusto mo sikat ka sa bundok, sikat ka dito sa aircon, sikat ka sa labas, sikat ka sa kalye, sikat ka sa kamera, sikat ka. Kaya ka nga umiksena dyan eh. Di ba? Huwag na tayong magbaklaan dito. Yung totoo lang. Again, hindi ako galit sa bakla. May mga kaibigan tayong bakla. Okay? Hindi po yun ang issue dito. Ang issue dito, wag mo akong pinaglululoko. Wag niyo pinaglululoko Pilipino. Gusto nyo lang, may nakukuha kayo eh. May agenda kayo. Bukod doon, sa alam nyo, ang Duterte galit sa makakaliwa. Wag na tayong maglokohan. Kaya kayo, init na init sa mga Duterte. Diba? Ginawang tayo niyan yung mga makakaliwa. Ginawang tayo ng Duterte mga dilawan. So kayo ngayon, grab kayo lahat. Ito naman si Marcos tsaka si Martin, isipin mo. Ang tagal, nasolusyon na ni PRRD. Yan ba tungkol sa mga makakaliwa?
nangyayari sa atin? Marcos naman. Dahil sa pangarap ni Martin. Alam mo, gustong-gusto ko yung sinabi ni Panelo. And I believe Panelo, Attorney Panelo. Walang galawan sa Kamara nang walang basbas ng presidente. Totoo, hindi ako naniniwala. Wag nyo nga ako niloloko nyo tao na kunwari may nag-leak. May nag-leak na message. Yan yung nakakaasar. Diyan nagagalit ang taong bayan kasi ginagawa pa silang bobo ni Marcos. Parang Marcos, ikaw naman ang wala sa utak. Di ba? Nagkampi-kampihan na kayo. Oh. Anong pakinabang ng taong bayan dyan? Sige nga. Tapos, merong time pa before the campaign period. Ang Malacanang Alam mo na, nanghihinayang lang ako. Naayos na ni PRRD. Nasugpunan niya ang tungkol sa dyan sa mga makakaliwa na yan, dyan sa mga NPA na yan, dyan sa mga addict na yan. Tapos, tingnan nyo. Kayo na humusga. Hindi ko kayo pipilitin. Nakakabalik na ba ang mga NPA, mga makakaliwa? Nakakabalik na ba ang mga addict sa bansa natin? Sayang. Sino naghahari-harian ngayon? Kung sino pa yung mga sinugpo na masasama ni PRRD nung panahon niya, sila pa ang naghahari-harian ngayon. distansya sa impeachment complaint. Pero hahayaan daw nila ang proseso ng Kamara. Wala kaming kinalaman dyan and we are not going to encourage that. Isa ka pa naman, niloloko mo taong bayan eh. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Kaya galit na galit ang taong bayan. Inaabuso nyo na yung kapangyarihan nyo. Ginagawa nyo pa kaming bobo. Sek, Barsamin, sa tingin mo ba bobo talaga mga Pilipino? Sa tingin mo maniniwala sa sila sinabi wala kayong kinalaman dyan? Huwag naman masyadong maliit ang tingin ninyo sa mga Pilipino. Hindi porket nakabarong ka, bobo na ang mga Pilipino. Hindi porket mayaman ka, bobo na yung mahihirap. Hindi porket nadya ka sa aircon at ikaw ay mataas ang posisyon, bobo na yung mga taong katulad namin na walang posisyon. Hindi kami katulad ninyo, pero hindi kami bobo. Iniinsulto nyo mga Pilipino sa mga statement na ganyan, Secretary Bersamin. Huwag ka masyadong mapagmataas. Nilolok. Iniinsulto nyo Pilipino eh. The President has been very clear about his position on this. So, any Lokohin mo, lelong mo. Political Lelong yan ka pa. or instigated by our side, no. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment. Naniniwala kayo, nag-leak yung message o pinalik mo, Marcos? Sige nga, lagay nyo sa comment section. Oh, naniniwala. Sumasakit ang ulo ko sa iyo, Marcos. Pambira ka. Naniniwala kayo doon? Huwag nga tayo nag-leak yung message o pinalik mo para hugas kamay ka. Weak ka talaga, Marcos. Weak. Wala ka talaga. Dapat, panindigan mo. Para kayong mga NPA eh. Parang ha? Ano yung NPA? NPA sila pero ayaw nilang amining NPA sila. Halimbawa ako, Banateros. Aminado ako, Banateros ako. Ba't yung mga NPA, ayaw nila amining NPA sila? Ikaw rin, Marcos. Di ba? Bakit hindi mo aminin na gusto mo yung impeachment? Iniinsulto mo taong bayan eh. Pambira, oh. Impeachment laban sa bise. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng Vice Presidente sa impeachment complaint laban sa kanya. Jonathan. Kalma, BP Sara. Nasa likod nyo kami. Ang Banateros po, magpo-focus kami sa kung ano. Tandaan nyo po ito. Kung ano ang kumpas ng Duterte. Duterte po hindi ko sino-sino.
kung asan ang kumpas ng Duterte, nandoon kami Banateros. And hopefully, ganun din tayo mga Pilipino. Kumpas ng Duterte. Nasa likod nyo kami. BP Sara. Ha? Nag-aantay lang kung anong sasabihin ni BP Sara. Kung ano ang kumpas, especially ni PRRD, ni BP Sara, at mga Duterte. Ito po, pag-usapan natin. Itong namimigay ng ayuda. Dito lang magaling ito mga ito eh. Sa totoo lang, ayaw naman ng taong bayan sa mga kampo ni Martin eh. Pero ito style nila. Namimigay sila ng ayuda. Ito'y mga kampo ni Martin. Sila nila Lacuna. Ito si Kong Joel Chihuahua. Itong Joel Chihuahua ni Martin. Mamimigay ng ayuda. Pakinggan ninyo sigaw ng taong bayan. Kita mo sigaw? Sinong lumapit dyan? Sinong mamimigay ng ayuda? Pero sigaw ng tao, your may support. Your may support. Your may support. Kita mo? Hindi kayo gusto. Alam mo, eto to Tandaan ninyo, ang organic, pinaliwanag ko po ito sa SMNI kanina at sa video ko kahapon. Organic po eh. Pag organic, hindi kailangan ng ayuda. Pag mahal ng tao, di ba? Ay, tingnan ninyo. Kahit sa mga siyota ninyo, kahit walang regalo, pag mahal nyo. Tama o tama. Di ba? Ay, ganun dito ito eh. May ayuda lang eh. Pagkatanggap ng ayuda niyan, hindi ka talaga gusto ng tao. Hindi pa nga natatanggap, yorme ng sigaw eh. Yorme support, di ba? Pahiya ka, Martin. Yung kampon mo, pahiya. Ang yabang-yabang. Ang yabang-yabang diyan sa Quadcom. Pero pagdating pala sa distrito niya, diyan sa Maynila, ayaw sa kanya. Iba ang gusto. Alam mo, Martin? Alam mo, Chihuahua ni Martin, Joel Chihuahua ni Martin. Sa tingin ko ito, ang ikapapanalo lang nito, pag nakialam si Tamba. Ikapapanalo lang nito, yung ayuda. Kung sakaling mananalo ulit. Pero katanga naman ninyo, kung iboboto pa ninyo ito. Hindi ko po iniinsulto mga taga Maynila. Mahal po natin ang mga taga Maynila. Marami tayong kaibigan dyan. Baka naman kasi mananalo lang itong mga ito dahil sa ayuda. Huwag nyo na iboto, tanggapin nyo na lang yung ayuda. Alam ko mahal ninyo si Yorme. Rinig naman sa sigawan eh. Diba? Dinig natin. No? So, tanggap ayuda, tapos sigaw kayo Yorme. Ganun lang. Kasi alam nyo, yung ayuda ibibigay sa inyo, yung mga ibibigay niyan sa inyo, galing din sa inyo. Galing sa pera ng bayan yan. Hindi sa bulsa niya yan. Yung nasa bulsa niya, ibibili niya na lang ng sports car. Magagarang relo. Magagandang babae. Magagandang bihis. Yun. Di ba? Kaya, pahiya. Napahiya ito si Chua. Paano ka hindi mapapahiya? Pinagkakakalkal nyo yung kay BP Sara. Hindi nyo naman kayang kalkalin yung sa amo mong si Martin. Duwag kayo kung ganun. Double standard kayo. Kalkalin mo. Tinanong mo ba kay Martin yung Okada? Yung flood control, tinanong mo ba kay Marcos? Di ba? Hindi bobo ang taong bayan. Alam nila, nung panahon ni Yorme, maayos Maynila. Ngayon, nababoy kay Lacuna. Di ba? Puro kasi pinaggagawa nyo Chua. May ginawa ba kayo sa totoo lang? O ang ginawa ninyo, nag-research kayo ng research, paano nyo iipitin ang mga Duterte? Wala kayong nagawa sa Maynila. Maraming salamat po. Your support.
Maraming salamat po. Pahiya. Pahiya kayo, Tamba. Pahiya yung bata mo na ito si... kayabang-yabang. Wala palang binatbat. Wag po kakalimutan na sa mga hindi ko pa po subscriber, hindi pa subscriber sa channel ni Coach Oli News PH, subscribe po kayo. Huwag nyo pong kakalimutan, i-like din tong video na ito. Ha? So, meron po kaming programa sa SMNI, ang Banateros, Monday to Friday, 8 p.m. Subaybayan nyo po. Okay? Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng video na ito. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, God bless everyone, Coach Oli po.